Ako, ang nirecommend ko pong iinumin nyo po ay yung purified water, yung nabibili po sa refilling station. Kasi sa panahon po ngayon, merong 4 major contaminants sa tubig. Ito po yung sediments, mga mikrobyo, chemicals at saka heavy metals. Pagdating ng sediments, ito po yung putik-putik, buhangin, alikabok na naghahalo po dun sa ating tubig. Mga iba yung organic matters na mga nagdi-decompose. And then pagdating sa chemical po, maraming chemicals po sa ating tubig eh. Ang una po dyan as yung chlorine. Yun nilalagay nila para patayin yung mikrobyo. Kasi oras na naging stagnant yung tubig, dadami po mikrobyo. And then, problema pa kung saan-saan tayo nagtatapon ng ating mga chemicals, okay, sa tubig. For example, kung naliligo po, nandun yung sabon, nandun yung hair conditioner, nandun po sa mga kababayan yung kanilang feminine wash, okay? Kung naglalaba, syempre yung detergent, mga ibang agricultural chemicals na tinatapon ng mga nilalagay ng mga magsasaka sa kanilang mga lupain. And then pag umulan, itong mga chemicals ito, nahugasan yan ang mga tubig doon sa bukid kung pupunta doon sa sources ng ating tubig, etc. Okay? So, kailangan maalis itong mga contaminants. Hindi naman kayang alisin ng isang technology lang ang itong 4 na contaminants. So, sinasabi ko sa water refilling station, kasi sa water refilling station, iba-iba po yung purifying systems na ginagamit nila. From mechanical filters, yung activated carbon, meron silang reverse osmosis, pagkatapos either UV radiation, o mga iba ginagamit nila is yung ionizer. Okay, so more or less yun ang pinaka list na contaminants na naisama. Okay, ang problem lang dito sa sa refilling station, karamihan sa kanila kung reverse osmosis ang ginagamit, pati yung minas po ay inaalis. Ang minas po ay napakahalaga sa ating tubig para hindi po siya magiging acidic at magiging aggressive na tubig. So, kailangan ibalik po yan, yung minerals na nawala during the purification process, at dito po pumapasok yung ating mineral drops. Okay? Pagdating sa distilled water, sabi po ni Dr. Rona Zona, okay, Zoltan Rona, na ang pag-inom po ng distilled water ay hanggang 2 linggo lang, because ang distilled water is acidic and it is a very, very aggressive fluid because it is pure. Tayo ng katawan natin na nakababad do sa acid. And sabi niya, kung sa prolonged use of distilled water, kung magiging acidic ang inyong katawan, madali kayong magkasakit. Okay? Number 1, mapapabilis yung inyong pagtanda. Pangalawa, aalisin niya yung mga minerals sa inyong katawan. Pangatlo, it could also cause yung osteoporosis, hypertension, and also cancer, kasi ang mga cancer cells gustong-gusto nilang environment na acidic. Ang pH kasi ng distilled water is between 6.8 hanggang 6.9. Yung mga solution nagiging alkaline above 7. Okay? So, ang paggamit lang po ng distilled water is for detoxification purposes or for manufacturing purposes. At pag umiinom ka ng distilled water, hindi ka dapat lumampas ng 2 linggo. Kasi beyond that, magkakaroon na kayo ng mineral deficiency at ito po yung magdudulot sa inyo ng iba-ibang sakit. Okay? Pagdating naman sa alkaline water, sabi po ni Engineer Samwang sa kanyang libro Reverse Aging, the ideal pH of a drinking water po daw is between 6.8 between 8.6, sorry, okay, between 8.6 hanggang 10.
Kaya kung yung purified water nyo, usually yung nabibili sa refilling station, sinasabi nila nga alkaline, ay mga ano lang, 7.4, 7.8, kulang na kulang po yan. Ang ginawa po namin ay nagpadala ko kami ng 250 ml ng distilled water, yung kilalang brand. Nilagyan namin ng 10 patak ng ating mineral dust. Pinadala namin sa DOST, Department of Science and Technology, and they came up with a resulting pH of 8.6. So ito po yung minimum na pH na kayang gawin ng ating mineral dust sa pagpatak lamang ng 10 patak. So more drops will be creating higher alkalinized water. Okay? So yung ang nirecommend ko po yung tubig na nabibili sa water refilling station, basta accredited po yan ng LGU, kasi monthly po tinetest nila ang tubig ng mga refilling station kung masipag po yung sanidad sa inyong lugar. Pero kung hindi, baka never po niya i-check po yan. Okay? So, yung accredited na refilling station, kasi patakan nyo po ng ating mineral dust para magkakaroon kayo ng pure water na mineralized. Yun po yung inyong iinumin.